Laklak? Kung laklak ng gabing yun si Angelo. Yun ang unang beses niyang uminom at talagang layunin niyang malasing. Gusto niyang malasing para makalimutan lahat ng panlolokong ginawa ng boyfriend niyang si Steven. What are you doing here? Malalim ang boses na tanong ng isang lalaking lumapit sa kanya. Inaninag ni Angelo ang lalaking tumabi sa kanya sa bar counter. Malabo na nga ang kanyang mata, lasing pa siya, at kumikislap-kislap ang mga ilaw sa bar kaya mas lalong hindi niya maaninag. Kinuha niya agad ang salamin niya at lumingon sa lalaki. What are you doing here? Tanong ulit ng lalaki sa kanya. Ilan na ang nainom mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Angelo. Sino ka ba? Feeling close ka? Pakialam mo ba kung ilan ang nainom ko? You didn't remember me? I'm Damian. Sabi ng lalaki. Umiwas ng tingin si Angelo. Damian? Dami mong alam, hindi kita kilala. You're drunk. Kailanman, hindi kita inasahang pupunta sa ganitong klaseng lugar. It's dangerous for you, Angelo. Lalo na't mag-isa ka lang. Humagikgik siya. Paano mo ba ako nakilala? Sanay ako mag-isa. I'm an independent woman. I can do everything on my own. Alam kong ganun ako, kaso hindi naman nila ako binigyan ng choice na maging ibang tao. Tinulak nila ako maging ganito. You're being emotional now. Marami ka nang nainom. Iuuwi na kita. Let's go. Sabi sa kanya ni Damian. Umiling agad si Angelo. Ayoko. Gusto ko pang uminom. Ayokong umuwi. Dito lang ako. Bakit? Ano naman ko emotional ako? Kaya ba ang dali na nasaktan ako kasi wala akong karapatang masaktan? Nakita ng dalawang mata ni Angelo kung paanong sarap na sarap sa paghahalikan ng boyfriend niyang si Steven at ang co-teacher niyang si China kanina. Si China, na dikit ng dikit sa kanya, ay may balak palang ahasin si Steven mula sa kanya. Hindi pa nagpaawat ang dalawa. Talagang nakita pa ni Angelo sa kondo ni Steven ang pulang panty ng babae. Magloloko na nga lang hindi pa ginalingan. Nag-iwan pa ng ebidensya. Natawa na lang siya nang maalala ang katarantaduhan ng boyfriend niya. Umiling si Damian. No. You have all the rights and deserve better things in this world, Angelo. Napatingin ulit si Angelo kay Damian. Inuuto mo lang din ba ako? Matalim ang tingin ng lalaki. Sino bang nanakit sa'yo para maglasing ka ng ganito? Mapait siyang napangiti. Sabihin ko man sa'yo, hindi mo naman kilala. Try me and just tell me. Then I'll ruin them for you. Mariing sabi ni Damian sa kanya. Kahit lasing si Angelo, naintindihan niya ang sinabi sa kanya ni Damian. Isang beses sa buong buhay niya, may isang taong gustong protektahan siya sa mga tao o pangyayaring maaaring makasakit sa kanya. Bawat salita ng lalaki, parang nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao niya. At wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumapit din doon. Hindi mo kailangang gawin yun. Kaya ko ang sarili ko. Ilang sandali pa, nagsimula nang masinok si Angelo. Natigil lang yun nang bigla lang siyang halikan ni Damian. Magaan ang halik na ginawad kay Angelo. Pero parang ilang boltaheng kuryente ang hatid sa kanya. Napadaing si Angelo. Kumawala si Damian sa halik. You like my kisses, huh? Hindi siya sumagot. Sinimsim niya lang ang mga labi niya. Mahigpit ang hawak niya sa damit ng lalaki. Hinihingal siya sa ginawa ni Damian sa kanya. Let's go somewhere else. Mariing bulong sa kanya ni Damian bago siya hinila palabas ng bar na yon. Namalayan na lang ni Angelo na nasa sasakyan na siya ng lalaki. Kandong siya nito
at parehong pinagsasaluhan ng nag-aalab na init ng mga katawan. Kinabukasan, nagising si Angelo sa loob ng isang kotse. Nang maramdaman niyang nakatakip lang ang damit niya sa kanya, hinanap niya agad ang salamin. Suminghap siya na makita ang lalaking nasa tabi. Hubad ang lalaki pero nakasuot ng pantalon habang natutulog sa driver's seat. Shit! Anong ginawa ko? Sinabunutan ni Angelo ang sarili. Nang marinig niyang dumaing si Damian, agad siyang tumahimik. Nagmamadali niyang sinuot ang mga damit niya. Pagkatapos niyang gawin yon, lumabas siya sa sasakyan ng lalaki. Pagkarating niya sa apartment niya, inosyoso agad siya ng pinsan niya si Doray, na naging best friend niya na rin. Hoy babae, kailan ka pa hindi natutong umuwi ha? Nag-alala ako sa'yo. Tinatawagan kita, hindi kita makontak. Alam kong pinagdadaanan mo sa gago mong boyfriend, kaya mas lalo ako nag-alala. Sabi ni Doray sa kanya. Natulala na lang si Angelo. Ang tanga ko. Oh, bakit naman? Ano nangyari? Halika nga dito, kumain ka ng almusal. Yaya ni Doray sa kanya. I lost my virginity last night. Marahang sambit niya na kahit siya ayaw maniwala. Naibuga naman ni Doray ang ininom na kape. Sinuko mo kay Steven. Alam mo namang niloko ka. Nagpauto ka lang. Umiling agad si Angelo. Hindi kay Steven. Sa isang estranghero ko nasuko. Anong gagawin ko? Tumayo agad si Doray at tumabi sa kanya. Teka, paano nangyari? Bakit? Sinapo ni Angelo ang noo. Pumunta ako sa bar kagabi. Nagbakalasing lang naman ako. Kasi hindi ko matanggap na niloko ko ni Steven. Nalasing ako. Hindi ko alam ang ginawa ko. Saka lang ako nahimasmasan at naalala lahat ng ginawa ko nang magising ako kanina. At basta pagising ko, hubad na ako sa loob ng kotse niya. Laglag ang panga ni Doray sa sinabi niya. Seryoso ka ba? Nasuko mo sa stranger ang petchay mo tapos sa kotse niyo pa ginawa? Frustrated na tumango si Angelo. Kung alam niya lang na ganun pala ang mangyayari nang malasing siya, hindi na sana niya ginawa. Ano ang tsura nung guy? Pogi ba? Kumusta ang performance? Masarap ba? Petchay worthy ba? Naaaliw na tanong ng pinsan niya. Napairap na lang si Angelo at pumunta sa kwarto niya. Sanay na siya sa pinsan niya. Sobrang opposite nila sa isa't isa. Kung ano ay kina-conservative niya, yun naman ang kinaliberated ni Doray. Binagsak ni Angelo ang likod sa kama niya. Kung iisipin niya, bukod sa lasing siya, kaya rin siguro siya madaling bumigay sa lalaki dahil sa galing ng pagromansa ni Damian sa nagdaang gabi. Malinaw sa isip niya ang lahat. Hanggang sa mga oras na yun pa nga, parang nararamdaman niya pa rin sa pagitan ng hita niya ang pagkalalaki ni Damian. Ayoko na. Gigil na sabi ni Angelo sa sarili at tinakpan ng una ng muka. Maghiwalay na tayo. Sabi ni Steven, ang 3 taong boyfriend ni Angelo. Napangiti ng mapakla si Angelo. Siya na nga ang niloko. Ang boyfriend niya na nga may garang mang-iwan sa kanya. Ano kayang ginawa ng co-teacher niya si Sheena? Para lang maagaw ito sa kanya. Walang ideya si Steven na alam niya mga kalokohan nito. Para kay Angelo, ang sarap pakinggan ng kasinungalingan lalo pa't alam niya ang katotohanan. Humalukip-kip si Angelo. Bakit? Di mo na ba ako mahal? Napailing si Steven. Sa akin mo ba talaga tatanungin yan? Bakit di mo tanungin yung sarili mo, Angelo? Pati yung pagtatanong mo kung mahal kita. Walang emosyon. Ano bang gusto mo maging reaksyon ko? Maging masaya, ngayon nakipag-break ka na. Matabang na tanong ni Angelo. Look at you, ang boring mo. Naiinis na sabi ni Steven sa kanya. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Akala mo,
kaya mo lahat ng mag-isa. Sa 3 taong relasyon natin, ni hindi ko man lang naramdaman boyfriend mo ko. Para lang akong display sa paligid mo. Blanco lang ang binibigay na ekspresyon ni Angelo. Ni minsan, hindi siya natutong dumepende sa iba. Kahit na magkaroon siya ng boyfriend. Kasi hindi siya yung tipo na babae na tinatawag agad ni Steven kapag may problema siya. Okay. Simpleng sagot ni Angelo. Kumunot ang noon ni Steven. Ano? Ako ang nakikipaghiwalay dito. Hindi mo man na ba ako hahabulin? Mahal mo ba talaga ako? Uminom ng wine si Angelo. Binalik mo lang sa akin ang tanong ko kanina. At hahabulin? I'm not a dog like you na tahol ng tahol. Bakas ang pagkairita sa mukha ni Steven. Anong sabi mo? Alam mo bang nakakairita ka na? Umirap si Angelo. Kalmado na lang siyang tumayo. Pero konting kalabit pa ni Steven sa galit niya, talagang sasabog na siya. Aalis na sana siya, pero hinila agad ito ang braso niya. Sandali nga. Pigil ni Steven sa kanya. Mabilis kinuha ni Angelo ang wine glass at tinapon ang laman sa mukha ni Steven. Angelo! Sigaw ni Steven at takmang sasampalin siya, pero mas malakas niyang sinampal ito. Mabilis niyang kinuha sa bag ang panty na nakita niya sa kondo nito at ipinatong niya yun sa ulo ng magaling na si Steven. Suminghap naman ang ibang customer sa restaurant kung nasan sila. Try again. Your violence with me. Pagsisisihan mo ang gagawin ko. Mariing saad ni Angelo sa kanya. Taas daw naglakad si Angelo palabas ng restaurant. Tama na yun. Hindi niya pag-aaksayahan ng oras ang mga taong bulok ang pagkatao. Sumakay na si Angelo sa taxi. May kailangan pa siyang klaseng puntahan. Hindi siya pwedeng malate. Kailangan on time siya. Para on time din ang mga students niya. Kailangan may disiplina ang mga ito sa oras. Pagkarating sa campus, nag-log-in lang siya bago diretsong pumunta sa building. Sa corridor, binabati na siya ng mga estudyante. Good morning, Miss Sanchez. Magiliw na sabi ng grupong nadaanan niya. Tumangulang si Angelo. Ang hot ni ma'am. Sabi ng isang lalaki. Huy, marinig ka. Bulong naman ang kasama nito. Tumaas lang ang kilay ni Angelo. Hindi niya naman sinasadyang maging hot tingnan. Kahit yata nakasuot lang siya ng pants, maganda pa rin ang tindig at lakad niya. Likas na maganda ang hulma ng pang-upo niya at biniyayaan siya ng malalaking dibdib. Nakakaakit siyang tingnan kahit ayaw naman niya maging ganun. Pero ganun ang tingin sa kanya ng mga tao. Kaya nga pinapakita na lang ni Angelo sa lahat na masungit siya at strict na professor. Yon ang defense mechanism niya para igalang siya ng mga estudyante. Good afternoon, class. Malamig na sabi ni Angelo pagpasok niya sa loob ng classroom. Bumati naman ng mga estudyante niya ng sabay-sabay, bukod sa isang taong nahuli na magsabi ng good afternoon sa kanya. Pagtunghay ni Angelo, nagulat agad siya sa lalaking nasa dulong upuan. Mabilis niyang iniwas ang tingin nang makitang ngumisi ito. Tumikim siya at ginawa ang lahat para maging formal pa rin sa harap ng mga estudyante niya. Parang wala lang na naglakad sa harapan niya si Damian. Who are you? I'm not familiar with your face. You're not in my list. Really? Marahang tanong ni Damian na parang sobrang sensual sa pandinig niya. Napalanok si Angelo. Yes, what's your name? Mahinang tumawa ang lalaki. I am sure as hell that you know my name. Kitang-kita sa mukha ni Angelo ang gulat sa sinabi ni Damian sa kanya. Gustong-gusto niya nang sapakin ito. Pero hindi niya kayang gawin sa harap ng mga estudyante niya. Mas lalo niyang pinagsisihan ang ginawa niya. Dahil sa estudyante pa pala siya pumatol. You're not respecting me. If you continue your disrespectful act towards your professor, the door is open. You may leave.
Masungit na sabi ni Angelo. Nakangisi pa rin si Damian. I'll stay here, ma'am. I'm sorry. I'm Damian Cruz, your new student here. Hindi na nagsalita pa si Angelo. Umalis na lang siya sa harap ni Damian at nagsimula na sa pagtuturo. Kahit sobrang distracted siya sa presence ng lalaki, pinilit niya pa rin magturo. I'll post an activity into your portal the next week. We will tackle about your answers. Class dismissed. Anunsyo niya sa mga estudyante. Kanya-kanya namang labas ng mga estudyante. Inasikaso naman ni Angelo ang pagpatay sa projector niya. Inaayos niya pa lang ang laptop nang lumapit sa kanya si Damian. Bakit iniwan mo ko? Something happened between us last night. Nakangising sabi ni Damian sa kanya. Tumunghay agad si Angelo. Sa kanya lang napansin na wala na pala ang ibang estudyante. Mr. Cruz, ginagawa ko ang trabaho ko sa professional na paraan. Kaya hindi ko pahihintulutang kausapin mo ako ng ganyan. Humalakhak si Damian at napailing. May freedom of speech ako. Kaya sasabihin ko anumang gusto kong sabihin. Ano, nakalimutan mo na ba? Kasi ako hindi pa. Tandang-tanda ko pa kung paano ka dumaing at nanginig dahil sa akin. Mr. Cruz! Stop talking like that. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Tumawa si Damian. Are you sure? You're Angelo Sanchez, 27, respected professor, magna cum laude, a licensed teacher, virgin kagabi, pero hindi na ngayon. Damian! Sigaw pa ulit ni Angelo. I'm older than you. I'm 30. I just go back to school because of you. Bakit? Hindi ka ba nagkaroon ng mga estudyanteng mas matanda sa'yo? Isa pa, the more you deny it, the more I will remind you about our heated moments last night, Angelo. Sabi sa kanya ni Damian. Pinandilatan niya ito. Huwag mo akong tawagin sa first name ko. Ano ba talagang kailangan mo? Ikaw. Ikaw ang kailangan ko. I need you to be mine. Bulong sa kanya ng lalaki. Kumunot ang noo ni Angelo. Are you out of your mind? Ang nangyari sa atin ay hindi sinasadya. Wala akong plano ron. Kaya kalimutan na lang natin. And I'm your professor. Mas matanda ka man sa akin, professor mo pa rin ako. Where's your manners? Ngumisi si Damian. So what? Wala akong pakialam kung professor ka. Hindi ba't maganda yon? It's exciting. A professor making love with her student. Matalim niya itong tiningnan. Nababaliw ka na. Bigla na lang siyang sinandal ni Damian sa whiteboard. Talagang nababaliw na ako sa iyo, Angelo. Sige na, bumigay ka na. Putulin mo na ang prinsipyo mo para sa akin. Tinulak agad ni Angelo si Damian at malakas na sinampal. You're insane! Paano kapag nabuntis ka? Paninindigan kita. Sabi ni Damian na para bang ganun lang kasimple yun. Umiling si Angelo. Hindi ako buntis. I'm safe. Umigting lang ang panga ni Damian. Mabilis kinuha ni Angelo ang gamit niya at umalis sa classroom. Sobrang kabado siya habang naglalakad papuntang faculty. Pakiramdam niya, sinusundan siya ng lalaki. Pakiramdam niya rin, parang may nakarinig o nakakita sa ginawa nila ng lalaki. Prof. Angelo! Tawag sa kanya ni China. Mas lalo namang binilisan ni Angelo ang paglalakad. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa ginawa sa kanya ni Damian. May isa na namang gustong mambwisit sa kanya. Sabay na tayo mag-dinner mamaya. Friends naman na tayo. Nakangiting sabi ni Sheena at humawak pa sa braso niya. No thank you. May dinner kami mamaya ng pinsan ko. Sagot niya na lang. Nang una niya makilala si Sheena, nagustuhan niya pa man din ng babae kahit papano. Charming ito, malambing, at higit sa lahat, mukha namang mabait. Kahit sa mga estudyante paborito ito. Yun naman pala, ahas at inggitera.
Ha? Sayang naman. Malungkot na sabi ni China. Bakit hindi ka na lang kay Steven pumulupot? Total ahas ka naman. Mahinang sabi niya. Kumunot ang noo ni China. Ano? Di ko narinig? Peking ngumiti ang dalaga. Wala naman, napagod lang ako sa pagtuturo. Ngumisi si China. Masyado ka kasing workaholic eh. Kaya gusto kita maging friend kasi ang sipag mo at ang talino mo pa. Pagpunta sa faculty, nakita ni Angelo na pinagkakaguluhan ng ibang professor ang desk niya. Nang makalapit siya, sa kanya lang nakita na may isang bouquet ng white tulips doon. Kanino galing yan? Tanong ni Angelo sa mga kasama. May nag-deliver lang. Baka naman si Steven. Kinikilig na sabi ng isang teacher. Nakita ni Angelo na nawala ang magandang timpla sa mukha ni China. Tumaas ang isang kilay niya. Mas lalo lang siyang naiirita kapag nakikita ito. Nilapitan ni Angelo ang mga bulaklak. Hindi pa nga alam ng mga itong hiwalay na sila ni Steven. Gayunpaman, hindi niya na lang sinabi. Hinanap niya kung may card. Pagkabasa pa lang niya, kinabahan agad siya. Galing kay Damian ang mga bulaklak na yon. Ano? Kay Steven nga galing? Tanong pa ulit ng co-teacher niya. Napilitan na lang tumango si Angelo. Ayaw niyang isipin ng mga itong hindi kay Steven galing yon. Pero ayaw niya namang sabihin sa mga katrabaho na sa isang estudyante galing ang mga bulaklak na yon. Malaking iskandalo yun para sa kanya. Pauwi na si Angelo. Nag-aabang na siya ng taxi nang biglang may tumigil na sasakyan sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pamilyar na sasakyan. Ilang sandali pa, binaba ni Damian ang bintana. Hi ma'am, hatid na kita. Nakangising alok ni Damian sa kanya. Napairap si Angelo. Hindi ako sasabay sa'yo. Sige, kapag di ka sumabay, bababa ako dyan, bubuhatin kita, at ipapasok kita sa sasakyan ko. Hindi ba mas iskandalo yon? Natatawang tanong pa ni Damian. Napalingon si Angelo sa co-teachers niyang naglalakad papunta sa direksyon niya. Wala siyang magawa kundi sumakay na lang. Mabuti na lang, tinted ang sasakyan ni Damian. Seatbelt mo, ma'am. Lumapit bigla si Damian sa kanya at kinabit yon. Pinigil ni Angelo ang hininga nang masinghot niya ang mabangong amoy ng lalaki. Lumayo ka nga, ang lapit mo na. Ganda mo, ma'am. Kinagat ni Damian ang pang-ibabang labi bago lumayo sa kanya. Kabadong-kabado naman si Angelo. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hanggang kaya niya, hindi na siya lumingon pa kay Damian. Let's have a dinner, sabi nito. Umiling agad si Angelo. Ayoko, may lakad ako. Kasama ko ang pinsan ko. Magsasamgyup kami. Ngumisi si Damian. Oh, I see. How about breakfast tomorrow morning? Hindi na napigilang lumingon ni Angelo sa lalaki. I'll be straightforward with you. Anong nangyari sa atin kagabi? It's just a sex, di ba? Plain sex. Hindi na masusundan pa yon. Ngayon, kung yun ang dahilan kung bakit ka sunod ng sunod sa akin, tumigil ka na. Seryoso ang mukha ni Damian. Hindi lang yan ang dahilan ko. Hindi ako titigil sa'yo. I really want you. Not just your body, but all of you. Napalunok si Angelo at umiwas ng tingin. Wala kang mapapala sa akin. Alam ko meron. Paghihirapan kita. Do you like the flowers I gave you? Humigpit ang hawak ni Angelo sa bouquet ng tulips. Ayaw niyang aminin pero nagustuhan niya yon. Paborito niyang bulaklak ang white tulips. Matanda na tayo. I don't believe in this shit. Pero gustong gusto talaga kita at diligawan kita. Sabi ni Damian sa kanya. Napairap si Angelo. Ano? Hindi kita lubusang kilala at hindi ako nagpapaligaw.
Kahihiwalay ko lang sa ex-boyfriend ko. Hindi ako naghahanap. Isa pa, professor mo pa rin ako. Humalakhak si Damian. Eh di mas maganda. Broken ka, nandito ako. Gusto mo bang may mag-comfort sa'yo? Open arms pa kitang sasalubungin. At kapag nasa bisig na kita, hindi na kita pakakawalan. At hindi ba mas exciting? Professor ka, estudyante mo ako. Just like, wow! The respected, strict, and alpha professor doing nasty things with her student. Pinaglalaroan mo ba ako? Singhal niya sa lalaki. Just kidding. But I like you seriously. Sayaw at sa gusto mo, liligawan kita. Napairap na lang si Angelo. Naiinis siyang naapektuhan sa lahat ng sinasabi ni Damian. Hindi niya mapanatili ang gusto niyang maging aura sa harap ng maraming tao kapag si Damian ang kaharap niya. Saan ang bahay mo, ma'am? Ibaba mo na lang ako sa madadaanan nating coffee shop. Umiling agad si Damian. No, sinabi kong ihahatid kita. Kaya ituro mo sa akin kung nasaan ang bahay mo. Okay, fine. Basta wag ka nang pupunta sa apartment ko kahit kailan. Babala niya sa lalaki. Number mo? Ayoko, hindi ko ibibigay sa'yo. Tumaas ang kilay ni Damian. Ayaw mo ibigay? Sige, magtatanong na lang ako sa mga katrabaho mo. Hihingin ko ang number mo sa kanila. Kapag tinanong nila kung bakit, sasabihin kong nililigawan kita at, oh please, shut up! Putol ni Angelo sa mga sinasabi nito. May mapaglarong isi si Damian habang binibigay niya ang number niya. Walang ibang magawa si Angelo, kundi pagbigyan na lamang ang lalaki. Ngumisi lang si Damian at hindi na nagsalita ulit. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa tapat ng apartment niya. Nagtatanggal pa lang siya ng seatbelt, nagsimula na namang mambwisit si Damian sa kanya. I gave you my number so you can call me. Kapag may naramdaman kang kakaiba or may weird cravings ka, call me. Bilin sa kanya ng lalaki. Napairap si Angelo. Hindi ako buntis. Oh yeah? Wala naman ako sinasabing buntis ka. Bakit? Naiisip mo buntis ka? Nililigawan kita. Sometimes, women have unpredictable minds. Napairap ulit si Angelo. Pinaganda mo lang naman. Ayaw mo pang sabihin na may toyo ang mga babae. At kung may toyo man ako sa utak, hindi ako magpapalambing sa'yo o sa kahit kanino. Humalakhak ulit si Damian. Pagkalabas niya ng sasakyan nito, malakas niyang sinara ang pinto. Narinig niya pa ang reklamo ni Damian habang tumatawa. Pagpasok ni Angelo sa apartment, nilang magpinsan, halos panawan siya ng ulirat. Naabutan niya lang naman si Doray na may kahalikan sa sofa. Mabilis namang tumayo ang pinsan niya at tinulak ang lalaki, na para bang saka lang natauhan sa ginagawa. Pinagbastan lang ni Angelo magtalo ang dalawa. Ilang sandali pa, naiinis na umalis ang lalaki. Doray? Sino yun? Gulat pa ring tanong ni Angelo. Inayos si Doray ang sarili. Just an annoying suitor. Annoying suitor? Pero naghahalikan kayo? Hayaan mo na, magbihis ka na para makalabas na tayo at makapag-samgyup. Sabi pa ni Doray sa kanya. Napairap si Angelo. Ayusin mo yung ginagawa mo. Binilin ka ni tita sa akin. Tumawa si Doray. Don't worry, kaya ko ang sarili ko. Binilin ka rin naman ni tito sa akin eh. Pero nakauwi kang hindi na virgin. Doray! Tiningnan ng pinsa niya ang hawak niyang bouquet. Bakit may dala kang bulaklak? Kanino galing yan? Kay Steven. Umiling si Angelo. Hiwalay nga kami ni Steven. Itong mga bulaklak galing sa estudyante ko lang. Ang grateful naman na estudyante mo. Nakangiting sabi ni Doray. Napangiwi si Angelo. Akala siguro ng pinsan niya, simpleng flowers lang kapag may Teacher's Day ang dahilan ng pagbibigay sa kanya ng flowers.
Kung malaman talaga ni Doray kung kanino galing ang bulaklak, baka pati ito mawindang tulad niya. Pumasok na lang sa kwarto si Angelo. Ikukwento niya na lang mamaya kay Doray ang tungkol kay Damian. Nakasuot lang siya ng simpleng hoodie at jogging pants. Medyo naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa labas kanina. Nagsuot na lang siya ng tsinelas dahil malapit lang naman. Kapag nandito ka sa bahay at nakaganyan ka, mukha ka lang college student na nagyayayang mag-ramen sa convenience store. Sabi ni Doray sa kanya. Inayos ni Angelo ang salamin sa mga mata. Pinagmasdan niya ang itsura ng pinsan. Nakasuot ito ng crop top at dolphin shorts. Ganoon ka-confident si Doray sa sarili. Kahit na paglabas nila, wala itong pakaalam sa suot nito. Petit ka naman eh. Kaya kahit anong suot mo, hindi malaswa. Masanay ako rito. Kapag nanamit ako katulad ng pananamit mo, kitang-kita ang hubog ng katawan ko. Komportable naman ako sa maluluwag. Paliwanag ni Angelo sa pinsan niya. Pinanliitan siya ng mga mata ni Doray. Ang baba naman ng self-confidence mo. Ang ganda mo kaya. Gusto nga rin yung ganyang katawan eh, kaso hindi binigay sa akin ni Lord. Magkahawa kamay silang magpinsang lumabas ng apartment nila. Kaso, napatalon sa gulat si Angelo na makita si Damian. Nakasandal sa sasakyan nito. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Angelo kay Damian. Ngumisi naman ito. I want to go with you. Gusto ko rin magsamgyupsal. Sino yan? Bulong ni Doray sa kanya. Napatingin si Damian kay Doray. I'm Damian. Manliligaw ni Angelo. Pinsan kanya, di ba? Pwedeng sumabay sa inyo mag-dinner? Hindi pwede. Agad na sabi ni Angelo. Sure. Sagot naman ng pinsan niya. Tumawa si Doray. Sabay lang naman daw. Huwag ka masungit dyan. Hindi mo sinabi. May manliligaw ka pala naghihintay dito. May utang kang kwento sa akin ha. Let's go, sumakay na kayo sa sasakyan ko. Alok ni Damian sabay tingin sa kanya. Si Doray ang sumagot para sa kanya. Malapit lang yung kakainan namin dito, walking distance lang. Umawang ang bibig ni Damian at napatingin sa sasakyan nito. Okay, iiwanan ko na lang muna dito yung sasakyan ko. Maglalakad na lang din ako. Bumuntong hininga si Angelo at hinayaan na lang si Damian sa gusto nitong mangyari. Habang naglalakad, nasa gilid niya ang lalaki. Grabe, ang pogi ng maliligaw mo ah. Black shirt lang ang suot, ang lakas ng dating. Laki ng biceps. Bulong sa kanya ni Doray. Kinurot ni Angelo ang tagiliran ng pinsan. Manahimik ka nga. Baka marinig ka. Ayoko sa kanya. Explain ko sa iyo mamaya pag uwi natin. Pagkarating nila sa Korean barbecue restaurant, nag-order sila ng mga gusto nila. Tumingin si Angelo kay Damian na manghang-mangha sa ginagawa nila ni Doray na pagluluto. First time mo? Tanong niya dito. This is my first time. Do you like Korean food? Oo. Simpleng sagot ni Angelo bago ayusin ang wrap na ginawa niya at isubo ng buo. Oh, Damian, kain ka na. Alok naman ni Doray. Pinagmasdan ni Angelo kung paano hawakan ni Damian ng chopstick. Hindi niya napigilang tumawa sa tuwing mahuhulog bawat subo nito. Hindi ka marunong gumamit ng chopsticks? Hindi napigilang tanong ni Angelo habang natatawa. Halata ang pagkapahiya sa mukha ni Damian. Matututo rin ako. Inabot niya sa lalaki ang kutsara. Gumamit ka na lang ng kutsara kung hindi ka sanay. Naku, bawas points pa naman yan sa pinsan ko. Turn off agad kapag di marunong gumamit ng chopsticks. Pang-aasar ni Doray kay Damian. Mas lalong pinilit ni Damian na makakuha ng pagkain gamit ang chopsticks. Kaya ko to. Simple lang naman matutunan to. Napailing na lang si Angelo at masamang tiningnan ng pinsan niya. Aliw na aliw naman si Doray. Wala naman talaga kay Angelo kung marunong gumamit ng chopsticks o hindi ang lalaki sa kanya. Gumawa ng wrap si Doray at sinubuan naman siya.
Ngumunguya si Angelo na mapatingin siya kay Damian. Ano? Tanong ni Angelo nang malunok ang sinubo ni Doray. Tumingin si Damian sa mga pagkain. I want that. Gusto ko rin yung wrap. Walang salitang pinagbalot niya si Damian. Dinamihan niya ang karne at cheese para busog agad. Binigay niya ang lettuce pero ayaw tanggapin ito. Subuan mo rin ako. Nakangusong sabi nito. Bumunghalit ng tawa si Doray sa tabi niya. Pa-baby? Napairap si Angelo. Kunin mo na lang. Ba't kailangan ko pang isubo sa'yo? Subuan mo na kasi, kawawa naman oh. Hindi makakain ng ayos. Pang-aasar pa ni Doray sa kanya. Nainip na yata si Damian. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya, inilapit sa bibig nito ang pagkaing hawak niya, at isinubo ng buo. Bahagyang nanginig ang laman ni Angelo, nang bahagyang natamaan ng bibig nito ang daliri niya. Tagal mo, gutom na ako. Nakangising sabi ni Damian, habang inunguya ang sinusubo niya. Napalunok na lang si Angelo at umiwas ng tingin. Hindi niya talaga kaya ang epekto sa kanya ni Damian. Konting-konti na lang, pakiramdam niya, bibigay na siya. Pagka-uwi nila, kinuwento ni Angelo kay Doray ang tungkol kay Damian. Maging ito, gulat na gulat at hindi makapaniwala. Kahit siya rin naman. Sa dami ng pwedeng umangkin sa kanya ng gabing first time niya malasing, si estudyante niya pa. Pero grabe naman no, estudyante mo pala talaga si Damian? Pero sandali, okay naman siya. Bakit ayaw mo? Bumuntong hininga si Angelo. Dahil nga estudyante ko siya, bawal yun sa school kung saan ako nagtatrabaho. Malaking iskandalo yun. Isa pa kahihiwalay ko pa lang. Ang pangit naman, kung papatulan ko si Damian. Wala pa kaming isang araw na hiwalay ni Steven. Ano naman? Hello, paalala ko lang sa'yo insan. Nasa tamang edad na yan si Damian. Pati rin ikaw. Yung nangyari sa inyo. At parang gusto ka pang panagutan. Nakilala mo siya sa bar? Hindi madalas sa mga ganong klase ng lalaki makikilala mo sa bar. Iba si Damian. Mas malinaw pa sa sikat ng araw na gusto niya ng commitment sa pagitan niyo. Tuloy-tuloy na sabi ni Doray sa kanya. Umiling si Angelo. Hindi ko siya kilala, mahirap magtiwala. Sa bagay, kagagaling mo lang pala sa breakup kaya may trust issues ka pa. At nakakapagtaka no, mukha na mangyayamanin yung si Damian. At 4-year degree holder. Pero bakit nag-enroll ulit? Hindi kaya sinasadya niya yun at klase mo lang ang dinaluhan niya para makita ka lang? Natatawang hula ni Doray. Humalokip-kip si Angelo. That's impossible. Mas maniniwala pa akong out of school lang talaga siya. At ngayon tumanda lang siya, sa kanya piniling mag-aral na lang ulit. May students din ako matanda pa sa akin. Si Damian lang talaga malakas ang loob na humarot sa akin. Tumawa si Doray. Huminga ng malalim si Angelo. Hiling niya lang na tigilan na siya ni Damian. Kinabukasan, pumasok si Angelo sa trabaho niya. Naglalakad pa lang siya sa corridor. Nag-iba agad siya ng landas na makita si Damian na nakaabang sa faculty room. What the heck? Bakit siya nag-aabang dun? Tanong ni Angelo sa sarili. Ilang sandali pa dumaan si China sa harap niya. Prof. Sanchez? Ikaw pala yan. Nasabi niya na lang. Bakas ang pagtataka sa mukha ni China. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba pupunta sa faculty room? Napatingin ulit si Angelo ron. Nandun pa rin si Damian. Ayaw niyang lumapit sa haliparot na si China pero wala siyang choice. Sasabay siya papunta sa faculty room para mahiya si Damian na gambalain siya. Sabay na tayo. Paanyaya ni Angelo sa babae. Napangiti naman si China at humawak sa braso niya. Halika na. Peke na lang siyang tumawa. Alam mo, nakakainggit ka. Binigyan ka ng flowers ni Steven kahapon. Bakit hindi ko siya madalas makitang bumisita rito? Sa isip ni Angelo, minumura niya si China ng paulit-ulit. Ayaw niya sa mga ipokrita.
at mapagpanggap na tao. Kung bakit hindi nito alam na hiwalay na sila ni Steven, hindi niya alam. Hiwalay na kami ni Steven. Simpleng sagot niya na lang. Bumaha ang gulat sa mukha ni China. Talaga? Tumango na lang si Angelo. Hindi niya alam kung ano ba talagang relasyon ni na China at Steven. Gayon pa man, wala na siyang pakialam. Good morning, ma'am. Bati agad ni Damian sa kanya na dumaan sila. Pero si China ang bida-bidang sumagot. Hi, who are you? Ano bang kailangan mo? Kumunot ang noo ni Angelo. Hindi niya nagugustuhan ang tono ni China. Parang may gusto siyang sabunutan at itulak ito sa building. Humalokip-kip si Angelo. Estudyante ko siya, China. Nilagay ni China ang buhok sa likod ng tenga at halatang nagpapakyut kay Damian. Totoo ba? Estudyante ka pala rito? Sayang, hindi kita student. Ano nga palang name mo? Napairap si Angelo. It's none of your business, China. Ako ang kailangan niya. Humarap siya kay Damian na nakangisi sa kanya. Ako ang kailangan mo, di ba? Humalakhak ang lalaki. Yes, I need you, ma'am. Lumingon si Angelo kay China. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Mukhang tinabla naman. Nauna na itong pumasok sa loob ng faculty room habang habol pang tingin kay Damian. Napairap na lang siya. Why so grumpy, ma'am? Nagsiselos ka ba? Natatawang tanong ni Damian sa kanya. Masamang tiningnan ni Angelo ang lalaki. Walang tao doon. Let's go to the student lounge. Pasipol-sipol na naunang maglakad si Damian. Pagkarating nila doon, kinumpronta niya agad ito. Ba't ka ba nag-aabang sa faculty room namin, ha? Di ka ba nag-iisip? Bumuntong hininga ang lalaki. You didn't reply to my text. Hindi mo rin sinagot ang mga tawag ko. Busy ako, okay? Hindi ako pala text na tao. Paliwanag niya. Humalukip-kip si Damian. Nagtatampo ako. Napailing si Angelo. Hindi ko naman sinabing ligawan mo ko. Ikaw lang ang mapilit, Damian. Gusto nga kita. Kaya ipipilit ko sa iyo ang sarili ko. Shut up! Hinampas niya ang folder sa tiyan nito. Nanlaki ang mga mata ni Angelo nang dumaing si Damian sa sakit. Ilang sandali pa, may bahid na agad ng dugo ang white shirt nito. Ano nangyari dyan? Hindi naman malakas ang hampas ko ah. Bakas ang sakit sa mukha ni Damian pero nakuha pang ngumiti. Ikaw ha? Gusto mo lang pala akong hawakan. Pwede naman. Ibibigay ko naman sa'yo ang buong katawan ko. Mas lalong nataranta si Angelo. Ano ba? Nakuha mo pa magbiro sa lagay na yan? Pumunta tayo ng klinik. Umiling si Damian. Hindi na, ayoko sa klinik. Baka tanungin nila ako doon. Hindi alam ni Angelo kung hahawakan niya ba ang lalaki. Ha? Anong gagawin mo? May sugat ka. Namumutla ka na, Damian. Uuwi na ako. Hindi mo na ako papasok. Mag-reply ka sa akin ha. Baka mamiss mo ko, ma'am. Nakangising sabi ni Damian sa kanya. Tiningnan ulit ni Angelo ang dugoang si Damian. Ano, kaya mo ba mag-drive? Napamura ang lalaki. Nakakakilig naman yung concern mo, ma'am. Napairap na lang si Angelo. Tinakpan na lang ni Damian ng jacket ito, ang mantsa ng dugo sa damit, para hindi makita ng tao sa campus ang kalagayan nito. Sobra siyang nag-aalala. Nang oras na sa klase niya, hindi siya makapagturo ng maayos. Kaya nagpa-activity na lang siya. Gusto niyang kumustahin agad si Damian. Nagtataka si Angelo kung saan nakuha ng lalaki ang sugat nito. Hindi niya alam kung palaaway ba si Damian. Yun ang isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang i-entertain ng lalaki. Hindi niya pa ito lubusang kilala. Pagkatapos ng working hours ni Angelo, hindi niya napigilang tawagan si Damian. It's a miracle you called me. Miss mo na ako agad? May bahid ng ngiti ang boses si Damian. Kumusta ka? Okay ka na ba?
No, nasa bahay lang ako. Nagdurugo pa rin ang sugat ko. Parang wala lang nasabi nito. Hindi na napigilan ni Angelo mainis. Ano ba? Pumunta ka na ng ospital? Gusto mo bang mamatay? Shit! Tumawa pa si Damian. And now you're cursing. Nakakakilabot naman yung pag-aalala mo. Napairap si Angelo. Send me your address. Pupuntahan kita. What? Ibigay mo sa akin ang address mo. Pupuntahan kita. Hindi ako busy bukas kaya aalagaan kita. Hindi ako may gawa ng sugat mo. But I feel like kasalanan ko kung bakit dumugo yan. Paliwanag ni Angelo sa lalaki. Katulad ng gustong mangyari ni Angelo, binigay nga sa kanya ni Damian ang address nito. Gayunpaman, pinasundo siya nito sa driver nito. Umawang ang bibig ni Angelo na makita ang driver ni Damian. Mukhang sanggano ang driver at marami ring pasa sa muka. May tattoo sa leeg at kung nakahubad yata, baka full half body pa ang tattoo na yun. Kayo po ang driver ni Damian? Kinakabahang tanong ni Angelo. Tumango naman ang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto. Tara na po, hinihintay na kayo ni Boss Damian. Napalunok si Angelo at kinakabahang sumakay sa sasakyan. Pagkarating sa bahay ni Damian, hindi niya inasahang ganun kalaki ang bahay nito. Laglag ang panga niya habang pinagmamasdan ng mailaw na penthouse ni Damian. Bawat pasilyo, may mga nakikita siyang nakaitim na lalaking mukhang bodyguards. Napalunok na lang ng ilang ulit si Angelo. Hindi kayang iproseso ng utak niya agad ang mga nalaman niya tungkol kay Damian. Nakahalukip-kip si Angelo habang pinagmamasdang gamutin ng doktor si Damian. Mabuti naman at tumawag na ito ng personal doctor. Hindi na siya masyadong mag-aalala. Pagkaalis ng doktor, lumapit agad si Angelo kay Damian. Ano, kamusta na pakiramdam mo? Ngumisi ang lalaki. Masakit pa rin pero kung lalambingin mo ako magiging okay ang pakiramdam ko. Damian! Humalakhak ang lalaki pero ilang sandali pa, naging seryoso na ulit ito. Kahit hindi mo naman ako lambingin, masaya ako nandito ka. Alam mo bang kahit pagbanggit mo lang sa pangalan ko, paggalit man yan no, normal lang kinikilig na agad ako? Napairap naman si Angelo. Bakit pa gustong gusto mo ko? Umiwas ng tingin si Damian. Sa tagal na nitong nararamdaman ko para sa'yo, baka nga hindi lang gusto. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Kumunot ang noo ni Angelo. What do you mean? Kilala na kita since high school. Schoolmate tayo. Pag-amin ni Damian sa kanya. Ano? Bulak-bulak ko since elementary. Pumapasok nga lang yata ako dati para makita ka lang eh. Kaso mailap ka. Favorite ka lang lahat sa school. Matalino ka. Lagi kang may award. Nakakahiyang lumapit sa'yo at magpakilala. Sa lahat ng taong pumapalakpak para sa'yo, isa lang ako ron. Hindi nakapagsalita si Angelo. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Parang gustong umalpas ng puso niya sa lahat ng mga nalaman niya. Kaya na makita kita sa bar, hindi ko napigilang lumapit sa'yo. Gusto ko mag-sorry kasi ginawa ko yun sa'yo. Pero nang gumanti ka ng halik sa akin, sabi ko pa nun, pwede na yata ako mamatay. Nakangising sabi ni Damian sa kanya. Si Angelo naman ang umiwas ng tingin. Hindi ka pwedeng mamatay. Papatunayan mo pa ang sarili mo sa akin, di ba? Ayaw mo ako mamatay? Parang batang tanong ni Damian sa kanya. Tumango naman siya. Ang tagal na pala ng nararamdaman mo para sa akin. Galingan mo. Gawin mo lahat para mahulog din ako sa'yo. Yung tipong ayaw ko na umahon pa. Yung tipong hindi na ako makakawala pa. Kahit anong tanggi ni Angelo sa sarili, alam niyang kayang-kaya ni Damian paamuhin ang puso niya. Kaya hindi na siya lalaban pa. Hahayaan niya na lang sariling mahulog sa lalaki. Oo nga pala. Ba't ka ba nagkaroon ng sugat dyan? Ilang sandali pa ay tanong ni Angelo sa lalaki.
Napaaway lang. May nang hold up sa akin. Bumuntong hininga si Angelo. Mag-ingat ka sa susunod. Nag-aalala ako kapag ganyan ka. Ayoko mapahamak ka. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang pakikitungo ni Angelo kay Damian. Yun nga lang, hindi niya mapigilang hindi mainis kapag lantaran nitong lumandi sa kanya kapag nasa school na siya. Pakiramdam niya konting-konti na lang mabubuking na sila. Naglakad si Angelo sa koridor nang biglang may humilas sa kanya at dinala siya sa stockroom ng school. Muntik na siyang sumigaw sa gulat kung hindi lang tinakpan ni Damian ang bibig niya. Ang ingay mo naman, ma'am. Wala pa naman akong ginagawa sa'yo. Natatawang sabi ni Damian sa kanya. Hindi niya napigilang hampasin si Damian sa sobrang gigil. Tinakot mo ako. Ano ba kailangan mo? Gusto ko ng halik. Ano? Gulat niyang tanong. Anong halik ang sinasabi mo dyan? Di pa kita sinasagot, umalis ka. Hindi na natuloy ni Angelo ang sasabihin nang binigyan siya ng magaang halik ni Damian sa labi. Gusto niyang mahiya para sa sarili dahil pakiramdam niya, hindi yun sapat sa kanya. Para lang siyang sinindihan pero hindi pinag-alab. Binitawan ni Angelo ang mga gamit niya. Sinapu niya ang mukha ni Damian at mas pinalalim pa ang halik nila. Naramdaman niya naman ang pagngisi nito sa ginawa niya. Lumayo si Damian sa kanya. You like my kisses now? Sagutin mo muna ako. Damian, ano ba? Humalakhak ang lalaki. Easy. Masyado kang gigil sa akin. Sagutin mo muna ako. Hindi libre ang halik ko. Sa girlfriend ko lang ako pwedeng makapaghalikan. Girlfriend ba kita? Hindi naman kita girlfriend. Pinagsasamantalahan mo lang naman ako. Ganyan ka na pala. Naiiritang tumango si Angelo. Oo na, tayo na. Ano yun, ma'am? Tayo na. Girlfriend mo na ako, Damian. Napakapit na lang si Angelo nang mahigpit sa damit ni Damian nang halikan ulit siya nito. Sana ay tamang naging desisyon niya. Talaga naman niyang ginalingan ni Damian. Pakiramdam niya, hindi na siya makakaahon pa mula sa pagkakahulog sa lalaki. Nagpatuloy ang secret relationship nila. Kapag nasa school, nahuhuli lang nila ang tingin ng bawat isa. Pero kapag walang mga tao, puro lambingan ang ginagawa nila. Isang araw, dumating nga ang kinatatakutan ni Angelo. Nabasa niya sa school website ang tungkol sa kanila ni Damian at may picture pa kung saan naghahalikan sila. Pagpasok niya pa lang sa faculty room, iba na ang tingin ng mga teachers sa kanya. Grabe no, may boyfriend na nakuha pang lumandi at sa estudyante pa. Parinig sa kanya ng co-teacher niya. Napatingin si Angelo kay China na napayuko na lang. Pero alam niyang tuwang-tuwa sa sinapit niya. Mas lalo lang siyang nainis. Hindi ko kailangang i-clarify sa inyo kung ano meron sa buhay ko. Pero para alamin niyo, matagal na kaming wala ni Steven. Alam na alam yun ni China. Mariin ang titig ni Angelo sa babae. Pa-inosenteng umiti pa si China. Wala akong alam dyan. Ikaw naman kasi, ba't mo sila pinagsabay? Sinisira mo ang image ng school natin, Angelo. Hindi ba kapaniwala si Angelo sa lumabas sa bibig ni China? Kumukulo ang dugo niya. Talagang sinasagad ng babae ang pasensya niya. Anong pinagsasabay? Anong gusto mo? Ibigay ko sa'yo si Damian. Kasi di ba type mo? Ang lagkit mo ang tumingin eh. Halatang maiiyak na si China. Hindi totoo yan. Prof. Sanchez, hindi pinahihintulutan ng ganyang behavior sa school na to. Suway ng head sa kanya. Kinuha ni Angelo ang cellphone niya. Pinasa niya sa group chat nila mga teacher ang video kung saan naghahalikan sina Steven at China. Mahal niya ang trabaho niya. Pero ang totoxic ng mga tao nakapaligid sa kanya. Para malaman niyo, hiwalay na kami ni Steven at nangyari na kami pa. Sabi ni Angelo sa lahat. Napatingin naman na ibang teacher kay China. Nawala nang mukhang maiharap. Masama ang loob na lumabas si Angelo sa faculty room. Naglalakad siya sa corridor nang biglang may nagsalitang estudyante. Ma'am, pumapatol ka pala sa student mo. Pwedeng ako naman. Fantasy ko yun eh. Ngumisi ang lalaki sa kanya. You're not respecting me? Makakarating to sa dean.
Mariing sabi niya sa lalaki. Tumawa lang ito. Matapang, kunwari strict, pero nasa loob din ng kulo. Halika na ma'am. Saan mo gusto? Sa hotel? Halika, patikim lang. Napatili na lang si Angelo nang biglang suntukin ni Damian ng lalaki. Mas malaki ang katawan ng boyfriend niya. Kaya kahit isang suntok, hindi man lang tinamaan ng lalaki si Damian. Damian, please tama na. Umiiyak na pigil ni Angelo. Try to speak to her like that again. Papatay na kita. Banta ni Damian sa lalaki at hinila na si Angelo. Pagkarating nila sa isang bakanting room, mahigpit siyang niyakap ni Damian. Umiyak lang siya ng umiyak. Hindi niya na talaga alam ang gagawin niya. Damian, alam na nila ang relasyon natin. Nanginginig ang boses niya na sabi sa lalaki. Pinunasan naman ni Damian ang luha niya. Don't worry, akong bahala sa lahat. You have nothing to worry about. Ilang sandali pa pinatawag nga sila ng president ng eskwelahan. Kabadong-kabado siya. Hindi alam ni Angelo kung kaya niya pang manatili sa school na yun. Gayunpaman, ayaw niyang magkaroon ng bad record. I'm sorry for the trouble, Mr. Cruz. Hindi ko alam na ginawa yun ng estudyante mo. Pinahanap ko na kung sino ang nagpakalat ng photos ni Prof. Sanchez. It turns out na si Prof. Aquino ang nagpakalat. Sabi ng isang student na inutusan niya. Paliwanag ng dean sa kanila. Naguguluhan si Angelo. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ginagalang ng matataas na tao sa school si Damian. Tumawa ang president at tumingin sa kanya. Marahil ay hindi mo alam. Sir Damian is the real owner of the school. Sa akin lang pinamanage. Hindi naman talaga siya estudyante dito. Hinalikan ni Damian ang sentido niya. I told you, you have nothing to worry about. So anong gagawin natin kay Prof. Aquino? Seryosong tumingin si Damian sa presidente. I want her out of the school. Gusto ko rin manliwanagan lahat ng estudyante rito. I want to clear the name of my girlfriend. Ayoko na maulit pa na may mangbabastos pa sa kanya. Nang makauwi na si Angelo, hinayaan niya munang tumambay sa apartment niya si Damian. Wala naman si Doray dahil nasa vacation leave ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw ang may-ari ng school. All this time, nag-aalala lang pala ako sa bagay na hindi ko dapat inalala. Reklamo ni Angelo sa boyfriend niya. Tumawa si Damian at mas lalo siyang hinila palapit. Wala na ako maisip na paraan kung paano pa makakalapit sa'yo na hindi mo kinikwestiyon. I'm sorry hindi ko agad sinabi sa'yo. Niyakap ni Angelo ang mga braso niya sa katawan ni Damian. I love you. Ramdam niyang natigilan si Damian kaya napangiti siya. Hindi siya marunong maglambing. Ayaw niya ring dumepende sa ibang tao pero kapag si Damian, parang pwede lahat. Mahal mo na ako? Nauutal na tanong ni Damian. Tumaas ang isang kilay ni Angelo. Bakit ayaw mo? Malawak na napangiti ang lalaki. Siyempre gusto. Gustong gusto ko. Mahal kita, Angelo. Napangiti na rin siya. Napagkasunduan nilang sa kwarto niya matulog si Damian. Nang gabing yon, naging mahimbing ang tulog ni Angelo. At walang sandaling hindi nakayakap sa kanya ang boyfriend niya. Naging maayos na ulit ang daloy ng buhay ni Angelo. Magaan na rin ang loob niya. Wala na siyang tinatagong kahit ano. Malaya na niyang minamahal si Damian. Nag-iisip ako, Damian. Total, medyo matagal na rin naman tayo. Gusto mo na pa makilala ang parents ko? Tanong ni Angelo sa boyfriend niya. Bakit? Pakasalan mo na ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Damian? Bakit? Diyan din naman ang tungo natin ah. Hindi kita pinaghirapan para hindi pa kasalan. Seryosong sabi ng boyfriend niya sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ni Angelo. 3 taon na naging relasyon nila ni Steven noon. Pero kailanman, hindi man lang sumagi sa isip niyang pakasalan ng ex-boyfriend niya. Pero pagdating kay Damian, parang sigurado siya sa lahat. Parang kahit anong mangyari, hindi na siya magdadalawang isip.
Nasaan ang parents mo? Gusto ko rin sila makilala. Nakangiting sabi ni Angelo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Damian. Ako na lang mag-isa, matagal na silang patay. Hinawakan niya agad ang kamay ni Damian. I'm sorry. Tumango si Damian at pinagsiklop ang kamay nila. Okay lang, nandyan ka naman. Huwag mo akong iiwan kahit anong mangyari, ha? Ngumiti si Angelo. Of course, I love you. Hindi kita iiwan. Mas magandang makilala mo na nga ang parents ko. They're good people. Pwede mo na rin sila ituring na magulang mo. Niyakap lang siya ni Damian. Mas lalo siyang napangiti. Mas magiging masaya siya kung ituturing ni Damian na pamilya ang pamilyang meron siya. Ngayong mahal niya na ito, gusto niyang i-offer sa lalaki ang lahat ng meron siya. Naghanda na nga si Angelo sa pagpapakilala niya kay Damian sa mga magulang niya. Nasa restaurant na siya kasama ang parents niya. Ang problema? 30 minutes late si Damian at di pa sinasagot ang tawag niya. Anak, sigurado ka pang darating pa ang boyfriend mo? Naiinis na tanong ng daddy niya. Opo pa, hindi ko lang po alam kung ba't di siya sumasagot sa tawag ko. Hindi naman po siya ganito. Anak, sana matino yung boyfriend mo ah. Opo naman ma, mabuting tao po si Damian. Pagmamalaki niya sa boyfriend niya, kahit medyo naiinis na rin siya. Huminga siya ng malalim, ganun din ang papa niya. Aalis na kami ng mama mo, Angelo. Lumalalim na ang gabi. I'm sorry pa, next time na lang po, baka busy po si Damian. Pagkatapos magpaalam, dumiretso si Angelo sa apartment nila magpinsan. Labis-labis ang pagtatampo niya kay Damian. Paulit-ulit niyang tinawagan, pero hindi pa rin sinasagot ang tawag niya. O anong problema mo? Tanong ni Doray na katatapos na mag-toothbrush. Ayaw sagutin ni Damian ang mga tawag ko. Imimit niya sana ang parents ko pero hindi siya dumating. Nakakahiya kina mama at papa. Alam mo ba ang bahay niya? Puntahan mo kaya? Baka may nangyari lang na emergency kaya hindi nakapunta. Mahal na mahal ka ng tao. Kulang na nga lang dito yung tumira eh. Para lagi kanyang kasama. Natatawang sabi ni Doray sa kanya. Yun ang ginawa ni Angelo. Pinuntahan niya sa penthouse nito si Damian. Pero pagpunta niya ron, patay ang lahat ng ilaw. Walang tao kahit isa at parang inabando na pa. Sobrang nag-aalala si Angelo. Wala siyang ideya kung nasan si Damian at hindi niya napigilang umiyak. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, palaging pumupunta si Angelo sa penthouse si Damian pero kahit anino nito, hindi niya nakita. Kahit sa president na school, tinatanong niya kung nasan ang boyfriend niya pero wala rin itong alam. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan, wala na talagang Damian ang nagparamdam sa kanya. Nililigawan ka pala ng bagong teacher sa inyo. Ba't ayaw mo? Natatawang tanong ni Doray sa kanya. Wala akong interes. Sagot niya habang gumagawa ng PowerPoint presentation. Umupo sa harap niya si Doray. Walang interes o broken-hearted pa rin hanggang ngayon kay Damian? Malinaw na nag-ghost ka. It's been 6 months wala siyang paramdam sa'yo. I-consider mo na matagal na kayong hiwalay. Bumuntong hininga si Angelo. Don't worry. I don't consider Damian as my boyfriend anymore. Wala lang talaga akong ganang tumanggap na manliligaw ngayon. Yun ang totoo. Sobra siyang nasaktan sa ginawa ni Damian. Mas masakit pa lang maiwan sa ere at maiwan ng walang dahilan kaysa maloko. Hindi rin naman. Sigurado si Angelo ron. Nasasaktan lang siguro siya dahil pakiramdam niya. Binigay niya ang lahat ng pagmamahal niya kay Damian. Palabas na si Angelo sa school nang pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Pagsakay niya ng taxi, hindi niya alam kung bakit mas lalo siyang kinabahan. Hi, ma'am. Nakangising sabi sa kanya ng driver. Hindi na siya nakapalag nang bigla nitong itakip sa ilong niya ang panyong may pampatulog. Ilang sandali pa, unti-unting nagdilim kay Angelo ang lahat. Nagising lang si Angelo na may magbuhos sa kanya ng 1 timbang tubig. Ubong-ubo siya. Naaaninag niya isang lalaki may peklat ng pagkakasunog ang kalahati ng muka. Sino kayo? Ba't yung ginagawa sa akin to?
Pinatunog ng lalaki ang tubong bakal sa sahig. Hindi ka na sana damay dito. Kaso, ginagalit ako ng boyfriend mo. Boyfriend? Wala kang boyfriend. Tumawa ang lalaki. Ibang klase si Damian. Tinatanggi na pala ng babae niya. Si Damian? Umupo sa harap niya ang lalaki at tinapik ng paulit-ulit ang pisngi niya. Hindi mo ba alam? Mafia boss ang boyfriend mo. Napakatanga mo para patulan si Damian. Boyfriend mo siya, kaya nakasunod na sa'yo si kamatayan. Umawang ang bibig ni Angelo sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Kaya pala madalas niya makitang may sugat at pasanon si Damian. Kaya pala ang dami nitong tauhan. Marco! Malakas na sigaw ng isang lalaki. Napasinghap siya na makita si Damian. May hawak na baril at nakatutok sa lalaking nasa harap niya. Gulat na gulat si Angelo. Pagkatapos ng 6 na buwan, na hindi niya inaasahang makikita sa ganong sitwasyon si Damian. Talaga? Babarilin mo ko, Damian? Natatawang tanong ni Marco at itinapat kay Angelo ang baril na hawak nito. Tanggalin mo yan. Sumunod ka sa usapan, Marco. Nandito na ako, pakawalan mo na si Angelo. Mariing sabi ni Damian. Mas lalong diniin ni Marco ang baril sa sentido niya. Ibaba mo muna yung baril mo. Tumulo ang mga luha ni Angelo. Hindi niya alam kung para saan yung iyak niya. Kahit nasa delikado siyang sitwasyon, sa iba tumatakbo ang isip niya. Nalaman niyang mafia boss, si Damian. Ang lalaking mahal niya. Matagal niya itong hindi nakita tas magpapakita lang ito para iligtas siya. Hindi na namalayan ni Angelo ang nangyari. Nagulat siya nang may nagbarila na. Nandun din pala ang tauhan ni Damian. Bago pa siya mahilan ni Damian, nakuha agad siya ni Marco. Napasinghap siya nang tinutukan ulit siya nito ng baril. Bitiwan mo siya, talo na kayo. Tumawa si Marco. Hindi ako talo kapag napatay ko tong babaeng to. Siya ang kahinaan mo, di ba? Pinaputok ni Damian ang baril sa sahig. Marco! Nanginig sa takot si Angelo. Hindi siya sanay sa karahasan. O bakit ka namamaril? Huwag ka namang bayolente, Damian. Nanginginig na sa takot ang girlfriend mo. Paano siya sasama sa'yo? Pang-aasar ni Marco kay Damian at mas lalong diniin ang dulo ng baril sa ulo niya. Sunod-sunod na naging pagtulo ng luha ni Angelo. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Mabilis siyang nilamon ng takot. Ilang sandali pa, may naramdaman siyang pumukpok sa likod ni Marco kaya nakawala siya. Tumakbo agad siya palayo pero napipikit siya at bumagsak sa sahig. Nang paputokin ni Damian ang baril nito sa direksyon ni Marco. Hindi niya na kailangan lumingon para kumpirmahin. Walang awang binaril ni Damian ang taong dumukot sa kanya. Hindi na napigilan ni Angelo ang humagulhol. Sobrang takot na siya. Gusto niya na lang talagang makaalis sa lugar na yun. Lumapit sa kanya si Damian at hinawakan siya. Angelo, huwag mo akong hawakan. Ayoko sa'yo. Masamang tao ka. Gumuhit ng sakit sa mga mata ni Damian. I'm sorry. Hindi na makahinga si Angelo sa kakaiyak. Ilang sandali pa nawala na siya ng malay. Nagising na lang si Angelo na nasa apartment na siya. Huminga ng malalim si Doray. Mabuti naman at gising ka na. Maayos na bang pakiramdam mo? Nabigla ako nang pagbukas ko ng pinto si Damian na nadatnan ko. Tas buhat ka tas wala kang malay. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi na naman napigilan ni Angelo na umiyak. Hindi niya kayang sabihin kay Doray ang totoong pagkatao ni Damian. Dapat ay maging tapat siya sa pinsan. Pero hindi niya alam kung bakit. Hindi niya kayang masira ang imahe ni Damian sa kahit kanino. Kahit bangag pa rin sa lahat ng naganap, pinilit ni Angelo na bumalik sa dating buhay. Kailangan niya magpatuloy. Yun na nga lang, simula nang mangyari yon, pakiramdam ni Angelo parang laging may sumusunod o nanonood sa kanya. Baka naman pagod ka lang, insan. Sabi ko naman kasi sa'yo, hanap ka na ulit ng bagong boyfriend para may nag-aalaga sa'yo. Hindi ko pa kaya magkaroon ng boyfriend. Masama ang experience ko sa last. Ayoko na maulit pa yun. Ayaw buksan ni Angelo ang bagong pinto sa buhay niya
hanggang hindi niya nasasara ang kung ano mang meron sa kanila ni Damian. Nasa school cafeteria si Angelo para bumili ng pagkain nang bigla niyang makita si Damian. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya. Sa isang kurap, biglang nawala sa dagat ng mga tao si Damian. Hindi na napigilan ni Angelo na sumugod sa opisina ng presidente. Bakit ba? Hindi niya naalala si Damian nga pala ang may-ari ng school na to. Kinatok niya agad ang pinto ng office ng president. Yes, sino yan? Tumikhim si Angelo. Si Prof. Sanchez po. Kumunot ang noo ni Angelo nang makarinig siya ng kalabog sa loob. Gusto niyang buksan ang pinto pero parang walang galang naman yun. Ilang sandali pa pinapasok na siya ng presidente. Yes, Prof. Sanchez, how may I help you? Bumuntong hininga si Angelo. I know this is a personal matter po. Pero may contact po ba kayo kay Damian? Gusto ko po siyang makausap. Wala. Sorry. Hayaan mo kapag tumawag sasabihan agad kita. Napayoko si Angelo sa panlulumo. Gayunpaman, unti-unting kumunot ang noo niya na makita ang isang taong nagtatago sa ilalim ng lamesa ng presidente. Hindi naman fully covered ang table dahil may konting siwang. Nagkatinginan sila ng presidente at halatang kabado ito. Sige, lalabas muna ako. Nakalimutan ko may kailangan pa pala akong asikasuhin sa labas. Tumayo na ang presidente pero pansin na pansin niyang may humihila sa binti nito sa ilalim. Ilang sandali pa, nakaalis na rin ang presidente. Tumaas ang isang kilay ni Angelo at naglakad palapit sa table. Lumabas ka na dyan. Alam ko nagtatago ka, Damian. Walang nagawa si Damian kundi lumabas. Bakit mo ako hinahanap? Di ba galit ka? Oo, galit pa rin ako. Gusto lang kita makausap. Marami akong gustong itanong sa'yo. Nilahad ni Damian ang sofa. Maupo ka. Sumakit ang paa ko sa heels mo. Napairap si Angelo at nagmarcha sa sofa. Gusto niyang pagtakpan ng konting kilig na nararamdaman. Hindi pwedeng maapektuhan pa rin siya ni Damian. Kailangan niya mag-move on. Anong gusto mong tanungin? Ipangako mo muna sa akin magiging totoo ka sa lahat ng isasagot mo sa akin. Ayoko ng sinungaling. Tumango naman si Damian. Pangako. Ba't nawala ka ng 6 months? Nakomatos ako sa loob ng 5 buwan. Nang gumaling ako, hindi ko na alam kung paano sasabihin sa'yo. Takot na takot akong sabihin sa'yo kung sino talaga ako. Ngayong alam mo na, ganito ang reaksyon mo. Inaasahan ko naman, pero masakit pa rin talaga. Gusto kita sa buhay ko pero alam kong pagiging makasarili kung pipilitin ko ang sarili ko sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Angelo. Ramdam niya ang sinseridad sa kanya ni Damian. Kahit anong pigil ni Angelo, tumutulo ang luha niya. Lumapit naman agad si Damian. I'm sorry. Hinampas ni Angelo ang dibdib nito. Nakakainis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Takot ako pero sa tingin mo ba kaya kitang tiisin? Mahal na kita. Kaya kahit ano ka pa, tatanggapin kita. Ngumisi si Damian, pero may tumulo na rin na luha sa pisngi nito. Talaga? Tanggap mo ako? Tumango si Angelo at sinapo ang mukha nito. Ang hirap mong hindi mahalin, Damian. Ang hirap mong pakawalan. Naiinis ako sa'yo kasi hindi ka nagpakita. Hindi mo nililinaw sa akin ang lahat. Nabigla ako pero kaya naman kitang tanggapin. Hindi kita kayang talikuran. Alam mo bang balik ako ng balik sa penthouse mo kahit ilang beses kong sinabi sa sarili kong ayaw na kitang makita at hindi na kita boyfriend. Sa puso ko ikaw pa rin talaga. Pa kung babalik ka, buong puso pa rin kitang tatanggapin sa buhay ko, Damian. Napangiti si Angelo nang mahigpit siyang yakapin ni Damian. Nang alokin siya nito ng kasal, walang pagdadalawang isip niya itong tinanggap. Wala na siyang ibang taong naiisip na makakasama niya habang buhay kundi si Damian lang. Katulad ng gusto nilang mangyari, nagpakasal nga sila. Sobrang saya ni Angelo sa mga oras na yon. Masaya rin siya dahil tanggap na tanggap ng pamilya niya si Damian. Hindi niya na sinabi pa kahit kanino ang tungkol sa totoong pagkatao nito. Para na rin sa kaligtasan ng mga taong mahal niya sa buhay. Masaya ka ba sa akin, ma'am? Hindi ka ba nagsisisi na nagpakasal ka sa akin?
Tanong ni Damian sa kanya habang minamasahe ang mga paa niya. Tumawa si Angelo. Oo naman. Mahal kita kaya ba't ako magsisisi? Ang tagal na nating kasal, ngayon ka pa nagtatanong ng ganyan? May duda ka pa rin ba? Parang ang hirap maniwala. Parang noon lang pangarap lang kita. Hinaplos ni Angelo ang mukha ni Damian. Mahal na mahal kita. Ilang sandali pa, pumasok sa kwarto nilang triplets nilang anak. Natawa na lang si Angelo nang dumamba mga ito kay Damian. Nandito na naman ang mga unggoy. Tumawa ulit si Angelo. Huwag mo ang tawagin unggoy ang mga anak natin. Naglalambing lang naman sila. Gusto ko ng anak, kaso bakit 3 agad? Ang tigas naman lahat ng ulo. Reklamo pa ulit ni Damian. Kasalanan mo. Sharpshooter ka kasi. Pinagmasdan lang ni Angelo magkulitan ng mag-aama niya. Sa buhay niya, kontento na siya. Marami man silang pagdadaanan ni Damian sa pagiging mag-asawa. Ang asawa niya pa rin ang pipiliin niya sa araw-araw. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss, Beloved Professor. Written by Andy. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!